Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, so ipapasilip ko lang sa inyo tong amplifier na ina-upgrade ko mga boss. So hindi na muna tayo magre-repair sa ngayon. Papasilip ko lang sa inyo yan, ayan. Bale ang brand nito ay Concert 502B. So papansinin nyo, bale nailagay ko na tong power supply. So napalitan ko na tong kanyang power supply, ayan. So bago na yan. Kung napanood nyo yung video natin about dito sa power supply na yan, so sa mga hindi pa nakapanood, hanapin nyo lang dito sa ating mga video. In-upload ko yan mga boss, nandun din yung kanyang diagram. Bale yung output nitong kanyang transformer, kung papansinin nyo, ay nasa 55 volts, 55 volts. Pag 737. Tapos, itong kanyang mga kapasitor ayan, 4 na piraso. Ang voltahe ay nasa 100 volts by 10,000 microfarad. So, kung papansinin nyo pala mga boss, itong mga capacitor at bridge type diode, so hindi na natin nilagyan ng board. Kasi mga boss, yung nagpapa-upgrade, ayaw na niyang palagyan ng board para madali na. Ayan. So ako, kung akong tatanungin, mas gusto ko sana lagyan ng board yan para kahit papano magandang tignan. Pero ganun pa man mga boss, wala tayong magagawa doon kasi kailangan natin sundin yung nagpapaayos. Pero ganun pa man, okay lang yan mga boss, kahit na ganyan lang yung position nitong mga kapasitor. Ang importante, safety, ayan, nakatali naman ang cable tie yan. Ganun din tong diode, naka-screw naman yan. So kahit na nakatali lang yan mga boss, itong mga kapasitor na cable tie, so okay lang yan, hindi na basta-basta gagalaw yan. Matibay naman yung cable tie na nilagay natin makapal mga boss. Ngayon, itong mga wire na yan, bale, itatap na lang natin yan sa main board, bale nakaabang na yan. So ito yung kanyang main out nitong power supply. Ayan, positive supply at negative supply, yung kulay puti. So yung output nito mga boss, kung gusto nyong malaman, so hanapin nyo na lang yung unang video natin sa pagbuo natin dito sa power supply. So nandyan naman yan sa mga video natin mga boss. Ngayon, punta naman tayo dito sa main board. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale yan yung kanyang main board. Bale na-upgrade na natin yan. So nagpalit na tayo ng mga pyesa dyan na dapat palitan. So papansinin nyo itong mga power transistor nitong amplifier na yan na main board. Bale nagpalit na rin tayo. Papansinin nyo mga boss, ayan, dinagdagan na rin natin. So yung dati nakalagay dyan ay A1941 at C5198. Ngayon mga boss, bale pinalitan na natin ng mas mataas na specs. Ayan. Bale yung nilagay natin ngayon ay A1943 at C5200. Ayan, kung bibilahin natin yung mga power transistor, nasa 16 pieces na mga boss. Tapos, kung papansinin nyo rin mga boss, bale, pinalitan ko rin tong kanyang mga drive. So, yung dati nakalagay dyan na driver na C2073 at E9040, bale, pinalitan na natin ng, kung titignan nyo, ayan mga boss, bale, pinalitan natin ng C4793 at A1837. So, yan bale yung pinalit natin na drive. Pero yung dati nakalagay dyan mga boss, pwede naman kahit hindi na natin palitan. Okay lang naman. Ngayon mga boss, yung mga resistor na 100 ohms na up watts, ayan. So, ginawa natin ng 1 watt na resistor. Pero same value lang. 100 ohms pa rin yan. Ngayon, dito naman sa bus, ayan. So, nilagay naman natin dito ay MGE na 340-350. Tapos, dito naman sa differential, bale, meron tayong series na resistor dyan. Bale, nag-series na lang tayo. So, ang value na nilagay natin dyan, bale, nag-series tayo mga boss. Kung titignan nyo tong kulay nitong mga resistor ay gray, red, at brown, black, orange. Ayan. So, isang 10K at isang 8.2K. Ayan. So, total, lumabot ng nasa kulang-kulang sa 19K. Ayan. So, yun lang naman yung pinalitan natin mga boss dito sa kanyang amplifier at differential. So, wala nang iba pa. Ngayon, punta naman tayo dito sa kanyang relay section. Ayan mga boss. Kung titignan nyo, dito sa kanyang relay, ayan, pinalitan ko na rin yung resistor na 120 ohms. Na 2 watts. So, ginawa natin na 330 ohms na 5 watts. Tapos,
pati na rin tong resistor na yan. So yung dati nakalagay dyan mga boss na value ay 220k ohms. So ginawa natin na 470k ohms. Ayan, kung titignan nyo yung kulay nito resistor, yellow, violet, yellow. So tinasan natin yung nakalagay na resistor dyan mga boss na value para yun na nga, hindi ganun kabilis mag-switch tong kanyang relay. Kaya tinasan natin yung value. So yun lang naman yung pinalitan natin mga boss dito sa kanyang relay section. So meron pa pala mga boss yung dalawang 10 ohms na resistor. Ayan, yung dalawang puti na yan. So nagpalit na rin pala tayo ng resistor dyan. So yung dati nakalagay dyan na 10 ohms na 2 watts. So ginawa natin na 10 ohms na 5 watts. So tinasan natin yung wattage mga boss para kahit papano hindi basta-basta masunog yung mga 10 ohms na resistor na yan. So yun mga boss, bale yun lang naman yung mga pinalitan natin dyan sa mainboard na yan. So yung mga filter capacitor nitong board na yan, so tinanggal na natin pati na rin yung mga rectifier diode kasi hindi na natin gagamitin yon. Kaya tinanggal na natin. Yun mga boss, so hanggang dito na muna tong ating video. Bale, konting kenboot pa dito mga boss para matapos na natin to. So itong mga power transistor, i-wiring pa natin yan. So sa ngayon, hanggang dito na muna tong ating video. Abangan nyo na lang yung ating mga sunod na video. Try natin na video niyan once na testingin natin mga boss. Para kahit paano marinig nyo naman. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na mga upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.